ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naroon si Mando sa isang sulok ng silid. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, mabigat ang bawat hinga. Paulit-ulit niyang tinitimbang ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Dapat na ba niyang sabihin kay Rigor ang katotohanang matagal na nilang tinatakbuhan? Ang tungkol sa pag-raid ng kapulisan. Ang lihim na kapag nabanggit ay wala nang balikan. Alam ni Mando iyon. Kapag binuksan niya ang bibig, may masisirang tuluyan. May guguho. May masasaktan. Pero sa kabila ng takot, sa kabila ng pag-aalinlangan, nanaig ang konsensya. Hindi na niya kayang dalhin mag-isa ang bigat ng katotohanan. Kahit alam niyang maaari itong humantong sa kapahamakan. Sa harap niya si Rigor. Matigas ang pagkakaupo. Hindi kumukurap. Ang mga matay po ng pagdududa at galit na matagal ng kinikimkim. Nang magsalita si Mando, bahagyang nanginginig ang kanyang tinig. Inamin niya ang lahat. May natanggap siyang tip. Isang bulong tungkol sa kinaroroonan ni Tanggol. At dahil doon, natunto ng kapulisan ang lugar na matagal na nilang pinoprotektahan. Narinig nila ang mga yabag. Ang mga sigaw. Ang biglaang pagbagsak ng pinto. Isang tunog na parang binaliwala ang lahat ng babala. Hindi na napigilan ni Mando ang sarili. Sumabog ang lahat ng matagal niyang kinikimkim. Ang galit. Ang sama ng loob sa ugali ni Rigor. Hinarap niya ito ng diretsyo. Walang paligoy-ligoy. Ipinamukha niya kung sino ang tunay na dapat sisihin. Kung may hahanapin si Rigor na may kasalanan, huwag na niyang idamay si Tanggol. Mariin niyang iginiit. Hindi si Tanggol ang dahilan ng pagkamatay ng anak ni Rigor. At lalong hindi kasalanan ng mga inosenteng nadamay sa kanilang mga desisyon. Samantala, kumalat ang balita sa hanay ng mga gero. Ibababa na ang opisyal na resulta ng eleksyon. Ayon sa abogado, bukas ilalantad ang tunay na nanalo. At malinaw sa talaan. Si Tanggol ang nagwagi. Bumigat ang hangin. Nabalot ng kaba at takot ang bawat isa. Para sa kanila, ang pagkatalo ay hindi lang pagkawala ng posisyon. Ito'y pagkawasak ng kapangyarihang matagal nilang ipinaglaban. Sa gitna ng kaguluhan, may sumigaw ng tanong. Ano na raw ang gagawin nila? Hindi raw sila maaaring bumaba sa pwesto ng ganoon na lamang. Si Roberto ang unang kumilos. Buo ang loob. Matigas ang paninindigan. Iminungkahi niyang magbarikada sila. Ipagtanggol ang sarili nilang bersyon ng katotohanan. Kahit taliwas sa resulta. Para kay Roberto, ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay. Ito'y ipinaglalaban. Hanggang sa huling sandali. Mas mahalaga ang manatili. Kaysa harapin ang kahihiyan ng pagkatalo. Sa kabilang panig, nanginginig si Maritz habang nagmamakaawa kay Lola Tinding. Hawak ang kanyang mga kamay. Puno ng takot ang mga mata. Hinihiling niyang balikan si Santino. Huwag itong iwan. Habang may oras pa. Habang maaari pa silang magkasama. Hindi matitinag ang pag-ibig ni Maritz. At sa huli, napagbigyan siya ni Lola Tinding. Magkasama silang nagtungo sa kinaroroonan ni Santino. Dala ang pag-asang kahit sa huling pagkakataon. Maramdaman nitong hindi siya nag-iisa. Pagdating nila roon, si Rigor ang bumungad. At doon, agad sumiklab ang galit. Walang patid ang mga salita ni na Lola Tinding at Maritz. Mga panunumbat. Mga sigaw. Mga salitang matagal ng kinikimkim. Isinisi nila kay Rigor ang sinapit ni Santino. Tinawag siyang walang puso. Walang awa. Ang bawat salita ay parang kutsilyo. Tumatago sa hangin. Punang-puot at hinanakit. Hindi na napigilan ni Rigor ang sarili. Sa gitna ng paratang at sigawan. Tuluyan nang nabalot ng dilim ang kanyang isipan. Binunot niya ang baril. Itinutok. Tanga ng paniniwalang ang kawalang katarungan ang pumatay sa kanyang anak. Nang mabunyag na siya mismo ang kumitil sa buhay ni Santino. Lalo pang umapaw ang galit ng mga nakarinig. Para kina Maritz at Lola Tinding. Wala nang karapatan si Rigor na magluksa. Dahil siya ang ugat ng lahat ng sakit.
Samantala, bumuhos ang luha ni Tanggol. Nang makita niya si Santino sa kalagayang hinding-hindi niya makakalimutan. Bawat patak ng luhay may dalang pagsisisi. May galit. May pangakong hindi na maulit ang ganitong trahedya. Sa gitna ng lahat, muling nagkita sina Enteng at Aling Mirna. Isang simpleng usapan tungkol sa susunod na kaarawan. Ngunit sa pagitan ng mga salita, sumilip ang takot. Baka iyon na ang huli. Isang biro na maihalong pangamba sa hinaharap. Alam ni Rigor na darating si Tanggol. Hindi ito magtatagal. Hindi nito matitiis na hindi makita si Santino. At dumating nga si Tanggol. Mabilis. Determinado. Sa labas, sumigaw si Rigor. Inutusan ang kanyang mga tauhan. Ilabas si Tanggol at ang mga kaibigan nitong tinawag niyang mga pugante. Nang marinig ni Tanggol na naroon si Rigor, umusbong ang matinding galit sa kanyang dibdib. Isang galit na muntik nang magtulak sa kanya sa marahas na hakbang. Pinipigilan siya ng mga kasama. Pinaalalahanan. Marami ang maaaring madamay. May iba pang paraan. Sa gitna ng tensyon, dumating ang balita. May malaking problemang kinakaharap si Enteng. Hindi nag-atubili si Tanggol at ang kanyang mga kaibigan. Agad silang rumesponde. Handang isugal ang sarili. Desperado si Enteng. Halos wala nang matakbuhan. Wala nang ibang maisip si Tanggol kundi ang bumalik sa dati. Kahit labag sa kanyang kalooban. Nangako siyang gagawin ang lahat. Mailigtas lamang ang nangangailangan. Madala sa ospital. Dahil wala na silang ibang maaasahan. Sa kabilang banda, nasukol na si Sineng. Napapalibutan ng mga pulis. Hindi niya alam. May mga matang nagmamasid. Tahimik ngunit handa sina Tanggol at Ramon. Nang gumalaw ang mga pulis, sabay-sabay silang kumilos. Isang biglaang pag-atake. Isang kaguluhan. Ikinaulat ng otoridad. Sumali rin si Enteng. Sabay-sabay silang umiwas. Tumakas. Dala ang huling pag-asang makaligtas. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may mga sandaling tila humihinto ang mundo. Nagpatuloy ang gabi na parang ayaw nang magbukang liwayway. Mabigat ang hangin. Parang bawat hakbang ay may kapalit na kapahamakan. Sa isang tagong lugar, huminto si Tanggol. Hingal. Pawisan. Ngunit malinaw ang titig. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa rito nagwawakas ang laban. Sa likuran niya, dahan-dahang lumapit sina Ramon at Enteng. Pare-pareho ang nasa isip nila. Kung may babagsak ngayong gabi, hindi sila papayag na mag-isa. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Palapit. Palapit. At sa bawat segundo, mas lalong umiigting ang panganib. Samantala, sa loob ng lumang gusali kung saan naiwan si Rigor. Nakaupo siya sa dilim. Hawak ang baril. Nakatitig sa kawalan. Wala nang sigaw. Wala nang galit. Tanging katahimikan. At isang ama na nilamon ng sariling kasalanan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mukha ni Santino. Ang mga tanong na hindi na masasagot. Ang mga salitang huli na niyang naisip sabihin. Sa unang pagkakataon, bumigay ang kanyang mga balikat. At sa dilim, tahimik siyang umiyak. Hindi para sa hustisya. Hindi para sa paghihiganti. Kundi para sa anak na hindi na niya maibabalik. Sa kabilang dako, natagpuan ni na Maritz at Lola Tinding ang lakas sa isa't isa. Magkahawak ang kamay. Magkatabi sa sakit. Hindi pa tapos, bulong ni Lola Tinding. At hindi rin tayo susuko, sagot ni Maritz, kahit nanginginig ang tinig. Sa oras na iyon, isang desisyon ang nabuo. Hindi na sila mananahimik. Hindi na sila magtatago. Ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay kailangang lumabas. Kinabukasan, unti-unting gumising ang lungsod. Ngunit iba ang umagang ito. May kaba. May bulong-bulungan. May inaabangang pagsabog. Opisyal nang inilabas ang resulta ng eleksyon. Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang lusot. Si Tanggol ang tunay na nanalo. Sa hanay ng mga gero, nagkagulo. May nagalit. May natakot. May nagbalak tumakas.
Ngunit si Roberto, matigas pa rin ang loob. Hindi pa ito tapos, sabi niya. At kung kailangan nating magbuwis para manatili, gagawin natin. Hindi nila alam. May mga matang matagal nang nakamasid. May mga ebidensyang tahimik na iniipon. At may oras na hindi na nila mababawi. Sa isang tahimik na silid, kinausap si Tanggol ng abogado. Malinaw ang babala. Delikado ang susunod na hakbang. Ngunit buo ang pasya ni Tanggol. Hindi niya ipinaglaban ang posisyon para sa sarili. Ginawa niya ito para sa mga nauna ng bumagsak. Para kay Santino. Para sa mga inosente. Para sa katotohanang pilit nilulunod. Habang papalapit ang gabi, muling nagsalubong ang mga landas. Si Rigor. Si Tanggol. At ang mga lihim na matagal nang naghihintay ng huling paghukom. At sa pagtakip ng dilim sa lungsod, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Sa oras na magbanggaan ang katotohanan at kapangyarihan, sino ang tuluyang babagsak?